Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin for the 4.5 season of Norman Mangusing content ay ang patungkol dito sa bago na naman niyang katropa na group of criminals pa rin, mga ka-plastic, na walang iba kundi si Abby Siva na itong mga nakaraang 2020 ay nasangkot po ito sa mga mala-scam na ginagawa niya, mga kagaya rin ng mga ginagawa ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. At the same time, mamaya tatalakayin po din natin itong si Jam Antonio Mangusin versus Norman. Ang kanilang mga patutsadahan at mga paandar, mga ka-plastic, sa social media. So bago ang lahat, mga ka-plastic, namataan kasi
Sabi dito ni Puginius, ayon sa post ni Puginius mga kaplastik, namataan na naman si Abigail Siwa kasama ang mga scammer na si Norman at sa Casino Resto. Sa Casino Resto mga kaplastik, dati nang naaresto sa NBI o ng NBI sa kasong stapa itong si Abigail at ang iba pang mga kaso. At ito po yung sinasabi nilang si Abigail Siwa na malalaman natin kung sino ba si Abigail Siwa sa buhay ni Norman Mangusin mga kaplastik. Mabasa lang po tayo ng comments. Sabi ni Toto Dan, birds of the same feather makes a good feather duster. Sabi ng ni Kimbap, utak kriminal talaga. Sabi ni Serwen Norieno Maron, alam na this, may planong niluluto para makapag-uto o makapanguto. Sa tanong ni Bida Joy Parinas, mga sindikado ba sila? Lahat may mugshot eh. Actually, hindi ko alam kung ano ba talaga ang mga taong ito kasi lahat ng mga dinidikit ni Norman, ang dating ex-convict, Alex Pabella, mga gwardya niya, mga goons niya. Sino pa ba? Si Casper. The same time, marami. At ito, panghuli ito, si Abby Siwa o Abigail Siwa. Talaga mga dekalibreng mga scammer, mga kaplastik. Hindi ko lang maintindihan kung saan at paano nila sila nagkakakilala. Siguro may mga some of group chats talaga na mga scammer, no? May mga group chat yan. O baka may mga community private group tong mga scammer na to. Na sila-sila lang din ang nakakaalam kasi isipin nyo, lahat na lang ng didikitan ni Norman ay may mga dati palang mga kaso yan. Diba? So, ito kasi yun. Tatlong mga magkakaibigan. Sabi ni So Jong Ki. Ito, para malaman natin, ito yung information about dito. The link. Ito, base sa National Bureau of Investigation press statement noong June 1, 2020, pandemic times to. NBI arrest 2 for unauthorized sales of rapid test kits and estafa. The NBI announces today the arrest of 2 individuals in an entrapment operation in Intramuros, Maynila on May 29, 2020 by the agents of the NBI International Operation Division o NBI IOD. NBI officer in charge Eric B. Distor identified the subject as Abby Siwa and her mother Glorina Juliana Carandang. They were arrested for the violation of RA number 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009. OIC Distor said this case against subject Siwa is statement from the complaint filed on May 12, 2020. In the complainant, Siwa allegedly required complainant for a down payment of 4.6 million pesos for a promise to deliver a 10,000 sacks of rice. Patay. Laki. Amounting of 16.6 million in Cebu City on May 4, 2020. After complainant settled in cash at above down payment, subject failed to comply with her promise. In fact, despite exhaustive efforts to reach her, subject CY failed to communicate with complainant. Under the direct supervision of the NBI and the using name Jane Suarez, complainant messaged subject Siwa through Facebook on May 17, 2020. Upon seeing the late latter's post about the
arrival of 10,000 test kits. On May 27, 2020, Subject Siwa responded to the complainant and offered to her various merchandise such as rapid test kits, face mask, sanitation spray, face shield, gloves, PPEs, and rice. Subject Siwa set to meet with the complainant at about 2 p.m. or 2 a.m. 2 in the afternoon of the May 29, 2020 in the Intramuros, Maynila for the purchase of 120 pieces of rapid test kits at 650 pesos per piece or a total of 78,000 and 6,000 sacks of cider denorado rice and 3,000 sacks of Zipper golden rice amounting of 12,195,000 in all. And the entrapment operation organized by the operatives of NBI IOD, subjects were arrested upon their receipt of the payment for the 120 pieces of rapid test kits. Subject Abia Siwa, aka Abigail Siwa, aka Abigail D. Siwa, ang dami, aka Abigail Julian Siwa, and subject L'Oreal Julian Carandang. Other John Does and Jane Does were recommended to prosecution before the Office of Prosecution of Manila of violation of Section 11 of RA number 9711 FDA Circular number 2020-004 dated on March 2020 and FDA advisory number 2020-498 dated on April 1, 2020. In the relation of RA number 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012, and the violation of Article 315 Estapa of the Revised Penal Code as amended. Ayun, yan ang kwento. Itong si Abigail Siwa pala parang si Susan Yance lang. So may mga multiple alias o multiple names siyang ginagamit. Tulad na lang ni Abigail Siwa, Abigail J. Siwa o Abigail Julian Siwa, ang dami. At ang mga kaso niya ay nakalain from 9 article na RA number, Revised Penal Code, RA number 9711, FDI Circular number 2020, yan ang mga kaso niya. And then advisory number 2020-498, RA number 10175, yung cybercrime. And Estapa, yung Article 315, violation, and Revised Penal Code. Yan yung mga kaso ni Abigail. Kasi ang kwento dito, mga kaplastik, binigyan siya ng isang ng kanyang, yung complainant na yon ay nagbigay sa kanya ng donation worth 4.6 million ay 16.6 million. Iba pa yung 4.6 million. Then ang naibili lang naman niya ay umaabot lamang ng 78,000 at tumataginting na 12 million. Tama ba? Oo. 78,000, 'di ba? Sobrang layo ng layo ng diferensya sa ayon sa quotation, 'di ba? Na nakuha ng taong ito. Ang laki ng naistapa na itong nilalang na ito. So ito po yung balita. Panoorin natin. Yan. Bit-bit pa ng dating aktres na si Avi Siwa ang sample ng binibenta niyang bigas nang makipagkita sa mga NBI agent na nagkunwaring customer. Maya-maya, pinadeliver naman niya ang COVID rapid test kits na binibenta rin niya.
Nang tanggapin niya ang bayad, agad siyang hinuli ng NBI International Operations Division. Positibo rin siyang itinuro ng kanya umanong biktima. She owes me money. I have receipts. She's unpaid in Cebu. Wala umano siyang napakitang dokumento mula sa FDA para sa pagbebenta ng test kits online. May trading company po ako. Medical trading company. May license to operate kayo, Meron po. Meron po. Nagsimula ang investigasyon nang magreklamo ang negosyanteng si Jesselyn Fernando laban sa kanya. Nag-down payment umano siya ng 4.4 million para sa 10,000 sako ng bigas pero 4.6 dun sa NBI tapos dito 4.4. Ano ba talaga? Pero nga kitang-kita naman dito 4.4 million. 'Di ba? Kitang-kita na nag-donate. Nagsimula ang investigasyon nang magreklamo ang negosyanteng si Jesselyn Fernando laban sa kanya. Nag-down payment umano siya ng 4.4 million para sa 10,000 sako ng bigas pero walang i-deliver si Siwa. Tulong para sa mga tao kasi gutom na ngayon mga tao Nangangailangan na sila ng rescue. Kaya nagmamadali, kaya una palang usapan namin, kailangan makarating in 1 week. Pero Ba't ganon? Ang bilis ninyo magtiwala sa mga scammer at nagbibitaw kayo ng malaking pera. Di ba dapat bago nyo ibigay ang mga ganong kalaking halaga make sure ninyo na mayroon kayong tawag dito. Kahit man lang sana na dokumento patunay na talagang yung binigay mong 4.4 million ay meron talagang ibiniling bigas. Diba? And yung mga panahon na kasagsagan na itong si Norman Mangusin ay yung sumisikat ng pandemic gawa ng sa mga humanitarian niya na scam din, diba? I just wonder na ba parang napakabilis na magtiwala mga tao sa mga hindi nila kilala na magbibitaw ka ng ganong kalaking pera, diba? Parang napaka naman nila pagdating sa mga ganong bagay. May pagkatanga din, diba? Dapat may mga something process or else dapat may mga witnesses na mga otoridad na sa gayon yung binitaw mong pera hindi mawawala, diba? Kasi sinasabi dito ni Abby Siwa wala daw nakarating sa kanyang pera from Cebu. So ano bang totoong nangyari, diba? Parang kaduda-duda rin naman. Pero hindi ko naman sa sinasabing sa mga negosyante ay ako nagdududa. Kung talaga nakarating yung 4.4 million, bakit hindi ito tinatanggi ni Abby Siwa. Syempre mga scammer magaling talaga magsinungaling yan. Makaka-plastic. Tulong para sa mga tao kasi gutom na ngayon mga tao Nangangailangan na sila ng rescue. Kaya nagmamadali, kaya una palang usapan namin, kailangan makarating in 1 week. pero ayon kay Siwa, si Fernando ang nagkulang sa bayad. Talaga sobrang agrabyado talaga. As in, ako, yung company ko, nakakahiya. Kasi nag-release kami ng 800 sacks per day. Tapos yung dito rin, hindi nabayaran yung kompletong 10,000 sacks. So siya yung mautang sa akin. I don't know why she's doing this, para siyang sira. Paalala ng NBI, sundin ang abiso ng FDA na bawal ang magbenta ng test kits sa internet. Doktor din dapat ang mag-administer nito. Diba? Tanga rin pala itong negosyante na to, mga ka-plastic Kasi una sa lahat, bakit ka bibili ng test kits sa mga taong hindi naman po lehitimong mga doktor? Especially kay Abigail. Diba? Yan yung tatandaan ninyo. Kung gusto nyo maghakot ng mga ganyang bagay, especially kung gusto nyo magkuha ng mga bigas, bakit hindi kayo maghanap na lang sa mga merchandise na may nagdetinda ng mga bigas? Bakit gagawin yung middleman ang company na kinatatayuan ni Abby? Hindi mo nga alam kung talagang lihitimo yung company ni Abby Siwa Tapos ang bilis ninyong nagtiwala at nagbitaw ng pera. Diba?
para siyang sira. Paalala ng NBI, Siya pa sundin ang nasisi, abiso diba? ng FDA na bawal ang magbenta ng test kits sa internet. Doktor din dapat ang mag-administer nito. Base dun sa mga postings niya na siya rin ay nagbebenta ng mga medical supplies, specifically itong mga test kits. And alam naman natin na kung hindi ka otorisado ng FDA, ng Food and Drug Administration, hindi ka pwedeng magbenta nitong mga test kits. Kulong si Siwa sa kasong estafa at paglabag sa FDA law at bayanihan to heal Azuana. Nico Bawa, ABS-CBN News. O, di ba? Makasuhan pa siya, di ba? Saka sa mga negosyante kasi, ba't ang bilis nila magtiwala sa mga taong hindi naman lihitimo? Sana bago man lang kayo tawag dito, nagtikad ba at parang ibinigay nyo yung tiwala sa isang tao. Sana nag-research man lang kayo kung ano ba yung background ng mga taong to. Diba? Para tuloy kayo na nagmukhang tanga sa point of view na yun. Ano? Mga lahi ni Kulao. Parang umaaura pa siya dito. Maaura yan. At ngayon ay parang may mga meeting sila ngayon. Ano kaya ang binabalak ni Kulao at ano kaya ang ating aabangan dito sa tatlong hinayupak na to? Diba? Wala yung video ni Abby. Hindi na natin makita yung video ni Abby. Ngayon magpunta naman tayo dito sa bangayan nila ni Jam Mangusin. At ito. Nagsimula ito dahil sa away nila nung nagbakasyon nitong si Norman Mangusin sa bahay ni Nanay Remy sa Isabela at ni Tatay Berto. So, doon nag-start itong patutsadahan ni Jam Mangusin. So, panoorin po natin ito. Ako po yung naging dahilan para malaman ng tao yung tunay na itsura ni Susan Yance, katauhan ni Dasavi, Filipino lawyer. Yun. So, maraming Parang siya pa naging credit grabber sa puntong yon. Kasi ang kiniclaims niya dito, mga ka-plastic, yung patungkol dun sa mahiwagang service bell. That time nung pumunta daw si Sabi dun sa Heritage Hotel. Pero ang totoo niyan, mga ka-plastic, hindi po si Sabi ang pumunta in person. Yung kapatid niya po, mga ka-plastic, ang pumunta doon. Kitang-kita sa larawan. Bakit ano ang relevancy ng itsura ni Sabi sa kapatid ni Sabi? Ni Susan Yance. Diba? So ibig sabihin lang noon, mga ka-plastic, pinapalabas ni Norman Mangusin na itong service bell na pinagmamalaki niya ay yun ang pinagmulan kung bakit naging key na siya daw ang nagpahuli. Itong si Sabi, Filipino lawyer. Pero 100% hindi po si Sabi. Ang nagpahuli sa kanya ay yung nagsampa ng kaso, nag-complain against kay Sabi patungkol doon sa ninakaw niyang pera na halos 250,000 na ata yun. At bukod pa ron, may marami pa siyang mga estafa case na nagawa. Na milyon-milyon din yung mga nanakaw na itong baboy na to, mga ka-plastic. At ang kwento noon, hindi po sila Norman Mangusin na naging key doon. Ako po yung Maring nagpatibay lang yung ebidensyang yon, pero hindi po si Norman Mangusin. So panoorin natin tong
patutsyagaan nila ni Jam Mangusin. Good evening to everyone. Ayan ano, sige. Total, sabi ko nga, bigay lang tayo ng konti kasi ako sabi ko nga wala akong pakialam doon sa away ng sino man. Pero meron kasi ako napanood na isang live pinorward sa akin. Sabi ko sige, bibigay tayo. Sabi ko nga pagbibigyan natin. Ako kaya ko naman tumindig sa sarili kong paa. Ano, sige. Eto manood ka, FLM. Sabi ko nga hindi naman ako maatras. Wala akong, sabi ko nga dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sinong kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ako ay magbibigay lang ng... Talaga lamba? Talaga lamba? Pero ang tanong dito, paano ka nagkaroon ng sariling sasakyan kung wala kang napakinabangan? Mula sa iyong kapatid na si Epalem. Diba? Marami na rin nagsasabi, mga kaplastik. Even itong si Karen Whitmore, si Mami Karen Whitmore, ay may mga pinakitang ebidensya na nagpapatunay na kayo rin o pati yung nanay mong si Madam Remedios ay nadadawit. Di patungkol sa mga pakinabangan na mga palipad o mga tulong na pera mula sa mga OFW. Diba? Isa na dito ang kaduda-dudang mga opinion mo ang paano mo na purso o paano ka nagkaroon ng mga ganyang klaseng bagay tulad ng sasakyan. Kung ikaw ay isang ordinaryong pastor lamang, paano ka nagkaroon ng ganong kalaking pera? Hindi naman siguro galing sa simbahan ng iyong kinakabuhayan. Diba? Napaka-imposible. Diba? O let's say, sabihin natin meron kayong sariling bukirin ng mga maisan, mga nyugan, may mga alaga kayong baka, baboy, manok. Parang it seems na hindi pa rin yun sasapat para magkaroon ka ng mga luxury na bagay o mga yaman tulad ng sasakyan. Pero give it a point to them, to them. Kasi yan ang sinasabi niya, wala daw siyang napakinabangan ni piso mula kay Epalem o kay Norman Mangusin. O tingnan natin. May napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ako ay magbibigay lang ng short live para makarating sa kanya. Sabi ko nga I'm not afraid on death. Tagal ko nang naririnig yan. At least alam ko sa sarili ko kung ano yung tama. Para sa akin, kagaya ng sinabi ko, walang matinong anak na willing ipahiya ang kanyang magulang para sa kanyang personal na interes. Okay. Sabi ko nga, sa akin, by the way, para sa akin, hanggat maaari, yung pag-iingat ko sa magulang ko, medyo ibinibigay ko yun ng buo. Kasi mahal na mahal ko yung magulang ko.
Isa pa, sa amin, kung bakit ganun yung kalagayan ng aking magulang, sila ay meron namang mga kasugutang maaayos. Ibig sabihin nun, madalas kasi yung aking tatang nagpupunta yun ng bukid. Hindi kasi siya makakilos ng maayos kapag laging basa yung kanyang panjapak. Ayan. Kaya ganun yung aking tatang. Madalas kasi sa amin daanan ng ulan, daanan ng bagyo, kaya yung klase ng pamumuhay doon, ganun po. Kasi syempre, probinsya eh. Ano? Sa akin, sabi ko nga, walang problema sa akin. Walang problema sa akin, di ako kilalanin. Sabi ko nga, kung pwede nga lang mamili ng apelido, ginawa ko na eh. Kung pwede nga lang magpalit ng pangalan dahil sa kahihiyan na inaabot ko, ginawa ko na. Kaya lang wala ho eh. Yung pong mangusin na minana ko sa aking tatang, yun ho talaga yung pangalang paninindigan ko. Kaya lang po, dahil nga sa iilang tao o isang taong gumagawa ho ng kabalbalan sa buhay, damay ho kahit hindi namin ho kamag-anak. Tama ho ba? Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni Epal M. O Epal M, makinig ka. Oh, sige, uumpisa, iisa lang ako, hahapyaw lang ako. Ano? Hahapyaw lang ako. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuhanan lang ng caregiver, paralisado, bedridden. Ano, at least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, Epal M, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi, sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit, naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ano? Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni Epal M o basher mo, Epal M, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema, walang problema doon. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan ha. Isang ko na ha. Doon sa sinasabi ho ni Epal M na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Maliwanag yun. Pero dahil sa
kahambugan ni FLM, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa hong kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Isa yun. FLM, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ano? Ayos? Mahaba ang pasensya ko kasi may iniisip akong mga taong ayoko nasasaktan. Pero dahil sa sinimulan mo, sige, walang problema kahit saan tayo umabot. Handa ako dyan. Kasi sabi ko nga, tinatanggap ko lahat ng batikos ng maraming tao. Tinatanggap ko lahat ng kahihiyan hanggat kaya ko pang manahimik. Pero sabi mo nga, hindi mo ako kinikilalang kapatid, okay lang yun. Walang problema doon. Mas masaya nga yung buhay ko na noon kasi naging independent naman ako Kaso, dahil nga doon sa kaganapan, kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Palang yan ayan. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. Ang nanang ko maayos pa ho. At kahit ganun pa man, na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. Pangalawa, yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, sinungalingan. Sabi ko sa'yo, wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti. Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo for the sake of earning. Wala akong pake dahil kaya kong magtrabaho. Dahil noon pa, nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan pangalawa yon. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Ibig sabihin nun, pati yung isa pa niyang kapatid ay hindi rin mga mapagbigay. Halata naman, kahit siguro itong si Jam Mangusin, parang hindi rin na nagbibigay rin ng tulong sa mga magulang niya. Kasi kung papansinin mo nung binidyo ni Norman, na wala nang kaabog-abog yung bahay. Di ba? Hindi sa pagmamata pobre, mga kaplastik Kasi yung description ko kasi parang may halin tulad mo yon sa pagiging mata pobre. Diba? Parang isipin mo nga naman pag sinabi mo talaga yung totoo. Parang masakit sa damdamin yun na in the way na nasasabi mong napakaano naman ng bahay nila, hindi appropriate na tirahan ng mga tao, parang probinsya yung datingan. May mga kamag-anak naman ako na nasa probinsya pero nung umasenso mga pinsan ko, mga tiyahin ko yun mga pinsan ko, tingnan mo. Dati mga putik-putik pa mga kalsada nila doon, yung sahig ng bahay nila, talagang purong kahoy yung mga bahay nila. Ngayon, konkreto na mga kaplastik. Diba? Bukod sa konkreto, pati yung kalsada nila, pinaganda nila. Gasino lang naman magkano lang naman ang gagastusin mo para isementado mo yung lugar ninyo. Since malapit lang naman ng mga pinsan ko mga tiyahin ko sa probinsya na
Mga ilang siguro, mga sabihin na natin mga 50 sabihin na natin mga almost 1 kilometer ang layo mula sa dagat tsaka sa bahay ng tiyahin ko. Nakakakuha sila ng libreng buhangin dun na pwede nilang i-construct para gawing hollow blocks. Ang bibili na lang nila semento, pampatigas, tsaka bakal at the same time. Diba? Isipin mo, sa Isabela, marami rin namang karagatan doon. No? Marami namang murang source doon. Gasino lang naman kung hindi kayang bumili ng buhangin semento, marami mga bato-bato sa lugar nila. Pwede nilang tambakan ng bato yung lugar nila para yung daanan nila hindi gaano maputikan, di ba? Doon mo makikita yung relationship ng family nila from Norman Mangusin to Jam Antonio Mangusin. Na kung talagang mahal nyo mga magulang ninyo, dapat pinaganda nyo man lang ang kanilang mga tahanan. O kahit sa simpleng bagay na nga lang, pambili ng tsinelas ng tatay mo, hindi mo mabilhan ng tsinelas. Dahil ang kinakatwiran ni Jam Antonio Mangusin kasi daanan daw ng tubig yung bahay nila dun. Tsaka lagi daw na puputikan. Paano nga naman mapuputikan, hindi nyo nire-renovate yung lugar ng bahay ninyo? Diba? Napaghahalataan lang kayo na pare-parehas lang kayo magkakapatid ni Norman eh. May mga kaya naman kayo, yan tulad yan, may sasakyan ka. Imposible naman na wala kang ipon, diba? Kaya gasino lang naman na magpatak-patak kayo magkakapatid para may paganda niyo yung bahay ng magulang nyo. Nagagawa naman ng kamag-anak ko yan na probinsyano rin. Napapaganda nila yung bahay, partida, mas maganda pa nga yung lugar nila. Kumpara sa lugar ko. Sila may sariling pakabit na cable na mura lang ang binabayaran buwan-buwan. At balita ko nga may sarili silang wifi. Ako wala akong wifi. O di ba natalo pa ako na ako ay nasa Manila. Na walang sariling wifi. Naka-data lang po ako. Kaya ako nakakapag-upload sa YouTube. Nakiki-wifi nga ni. Mahirap lang tayo mga ka-plastic. Hindi ako ganun kayaman. Na ako ay isang ordinaryong vlogger na wala nang kinikita sa YouTube. Diba? Diba? Nakakainggit kasi yung sitwasyon nila ni Norman. Kasi eto si Norman hindi nakakainggit. Pero sa mga kapatid niya na may posisyon, tulad ng sinabi ni Jam Antonio na principal pala yung kapatid niya. O diba? Kasino lang naman na magtulong-tulong kayo ng pambiling hollow block, pambiling pansimento ng kalsada ng lugar ninyo para naiibsan man lang yung mga putik doon. Diba? Wala eh. Nagpapatutsadahan lang yung mga magkakapatid. Nag-aaway-aaway. Ito yung sagot naman ni Norman Mangusin mga ka-plastic. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Boss, kumusta kabuhayan ng mga magulang mo? Maayos. Oo, wala silang problema. Una, yung isang anak nila, meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Tapos yung isang anak nila, meron 20 mil sa buwan. Meron 20 mil sa buwan. Sustento nila yon. Bukod pa yung binibigay nung kanilang principal. Buwan-buwan din yon. Principal. Buwan-buwan din yon. Yung sinasabi mong nagpapadala, yung principal, kasinungalingan. Sabi ko sa'yo, wala akong katotohanan na yung kapatid kong principal ay nagpapadala. Malabo pa ho sa sabaw ng pusit yun. Dalawa na ha. Sabi ko nga, hahapyaw ako ng konti.
Sabi ko nga, hindi ako nakikipag-away for the sake of popularity. Hindi ako makikipag-away sa'yo for the sake of earning. Wala akong pake dahil kaya kong magtrabaho, dahil noon pa nagsusumikap na ako sa sarili ko na hindi dumepende sa makukuha ko at mamanahin ko sa magulang ko. Okay ako doon. Ayan ha. Pangalawa yon. Buwan-buwan nagpapadala yung principal. Sorry. Yun to. Dalawa lang muna. Diba? Buti na lang, di ko tinuloy yung full video niya kanina. Diba? Patutsyadahan kayong magkapatid. Even yung kapatid mong principal, hindi rin pala nagbibigay tulong. Diba? Ito, isa pa. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2-4 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Dadalawa lang sila. Tsaka yung caregiver nila. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. O, di ba? Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ako takot sa'yo. Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni FLM. O, FLM, makinig ka. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Isa pa, kung may caregiver yun, bakit gano'n naman yung itsura ng bahay ninyo? Palagay mo ba may caregiver na magtsatsaga sa patawarin ako ng mga kapatid ni Norman, ha? Palagay nyo ba? Kung sa bahay nyo nga lang, di naman ganong pinaganda, pinaayos. Tapos mag-uupa pa kayo ng caregiver na sinasabi niyo may 2,400. Diba? Tsaka higit sa lahat, ba't magkakaroon ng caregiver si Nanay Remy na hindi naman po siya invalido o bedridden kung tawagin. Kung makikita nyo sa video nung nakaraan, talagang nakakatayo pa yung nanay ninyo. Even yung tatay ninyo, nakatalampakan na nga lang Walang tsinelas Diba? Sa bahay namin. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuha na lang ng caregiver, paralisado, bedridden. At least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, FLM, hindi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit, naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulugulo mo. Yun ang totoo. Kaya ang hindi nga niya magawang pagsalitain sa live stream itong nanay at tatay niya. Diba? Dahil baka mabuko. Alam mo, dumating siya doon, wala namang makain. Wala man lang sariling salo-salo. Dadatnan niya, ang kinakain na lang niya doon, mais. Mga food crops. Hindi nga siya live stream ng mukbang Kasi aminado siya, wala siyang pinunta niya doon, wala rin makain yung pamilya niya doon. Diba? Yung parang nagbakasyon ka sa wala. Even si Casper parang nahihiya na sigurong tumira doon dahil
dadatnan nila yung tahanan ng magulang ni Norman na walang makain. Diba? Kaawa. Ito naman yung yung tungkol kay Abigail Siwa. Oh. Kalimutan ko talaga yun. Wala yun. And one more thing, kahit siraan niyo po yung tao, kahit ano pang sabihin niyo, I don't care and hindi mababago our friendship. Okay? Kahit idamay niyo pa ako dyan, wala akong pakialam. You know, I'm not fucking scared of any of you. Never will be. And, that's it. Basta ako maganda. As si FLM, guwapo. End of story. Diba? So, ayan, napanood mo na Food Poison. Ibig sabihin, ganong kalupit. Ganong kalupit. Malupit na malupit. Alright? Kaya sa susunod naman, medyo galingan mo pa. Walang kagaling-galing eh. Alright? Kain muna tayo. Kakain nga ako. May ka-date ako, Viva Max. Hindi ko napapakita. Viva Max yung ka-date ko, hindi ko napapakita. Okay? Thank you. Napahiya ka, no? So I'll answer this once and for all you curious minds and all the chismoso and chismosa na walang magawa in the Philippines. I'm not dating Mr. Francis Leo Marcos or aka FLM aka Norman Magusin. Okay, we're just friends. And forever will be. And wala akong pake sa inyong lahat. Bow. Oh, okay na ba? Does that satisfy you all? I don't care what you say about him, okay? He will forever be a friend and that will not change. And kahit picturean niyo pa kami many times, I don't care. Okay? That's it. Grabe ka, Ayun, di ka kinikilalang girlfriend. Napakasinungaling mo. Parehas kayong scammer. Sobra naman yan. Masyado mo naman pinatataba yung puso ko. Oo, kasi to si Food Poison. Ipinost niya yung litrato namin ni Abby Siwa na may nagpicture daw sa amin. O, eto po ang kasagutan sa inyo ni Abby Siwa. Namnamin mo, Food Poison. Kasi ikaw, wala kang tunay na kaibigan na nagtatanggol sa'yo. Pasensya ka na, Dragon Lady yan, hindi nyo kaya yan. Okay, panoorin nyo ha. So I'll answer this once and for all you curious minds and all the chismoso and chismosa na walang magawa in the Si Rupa may kinto ba to? mga datingan niya ng mga English Carabao no? Philippines. I'm not dating Mr. Francis Leo Marcos or aka Ewan ko sa inyo. Pero proposal yan, mga ka-plastic proposal na mga pagiging scammer nila yan. 100%. May mga something yan na ginagawa. May plano yan. Kaya siguro niya ito nakakausap. At hindi talaga nauubusan ng katarantaduhan nitong si Norman Magusin. So, ito. Medyo hang pa ako dahil sa maraming ginagawa. At ang next natin i-content ay patungkol dun sa TNBS driver na si Boss Toyo Mansi at saka si Cyril Manabat. Tatalakayin po natin yon yung latest issue nila. Bagamat may part 1 na yon, gagawin ko lang ng part 2. Kasi ang estado naman niya is makakasuhan na ata itong TNBS driver. Hoping na masundan nyo po yun at panoorin nyo na rin para
maging aware din kayo sa mga TNBS driver, especially sa mga kababaihan na mahilig gumamit ng mga TNBS app tulad ng Grab, tulad ng Joyride, ng Angkas, Ubit at iba pa, na mag-ingat-ingat po kayo. Hindi ko mo mga driver man yan o rider ay hindi po kayo papatusin ng mga yan. Lalo na kung mayroon kang kagandahan, may tsura, babae ka, may tsura. Ingat-ingat na po tayo sa panahon ngayon, lalo na laganap talaga ang krimen sa buong Pilipinas. Kasi nga, ang presidente natin ay isang certified. Alam mo na. Kasi medyo nagiging pabaya na ang ating Pangulo dahil simula nung siya ay umupo sa Malacanang ay tumataas na naman ang crime rate dito sa Pilipinas. Kaya mag-ingat-ingat po kayo mga kababayan na sumasakay sa mga TNBS app at siguraduhin nyo po na yung mga taong nakakasalamuhan nyo sa TNBS ay makikilala ninyo if ever na gumawa ng kalokohan sa inyo. Pangalawa, always magbaon po kayo ng mga self-defense tools like stun gun, mga kung ano-anong pwedeng gamitin para ma-depensa nyo yung sarili ninyo just in case na may mga act of lasciviousness na ginagawa ng mga driver. Yun lang naman. So, hanggang dito na lang aking opinion. Baka bukas na po ako magseryoso dito sa commentary video ko about kay Norman Mangusin. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is with commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.